Mayong aga gid sa tanan. God is good all the time. So bisan to tugnaw pero magani still God is good. May ginaubo man de, wala. Wala man. Ay, baskog resistensya. Sa kaayo ni Lord, ano sa iyang kaayo sa aton, nagapadayon kita dire. And basta you acknowledge natin every day that He is good. He is our good God. Sige, subong nga aga ako ni-share. Kita sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10 is about the prayer of Jabez. Basahin ko din sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his requests. So I entitled this message as Making a Difference. Paghimo sang pinasahi nga butang, how to make a difference bilang mga tao, especially sa aton nga mga Christians. Let us pray. Father God, this morning we are here today. Padayon ginidiyas nga po sa amon kaugalingon. Kag nagapasalamat, Father God, sa time ginhatag mo naman subong sa amon that we can worship you. Bisa palugid makapamati sa imong mga words subong. And we are asking for your Spirit to be with us today, to open our hearts, open our minds, God. Give us the spiritual understanding that we need so that we may understand your words today. And this word shall be a blessing, God, para sa amon Ginoong Dios. It shall be an instruction para sa amon, maging guiding principle namon Ginoong Dios bilang mga katawhan nimo, especially sa pag-gather mo subong sa amon Ginoong Dios. We are here today to glorify your name. So God, we are asking that let your glory be revealed in our midst today. Thank you, God. We ask God your Spirit to be with us. In Jesus' name, I pray. Amen. Kilala si Abraham Lincoln, diba? 16th President of the United States. The 16th President of the United States, and you know that he came from a very poor family. Imol katama ang pamilya ni Abraham Lincoln. In his childhood, he helped his father in the farm. Mangunguma man siya gali. He then worked in a general store, had gone to school for just 1 year. Ay, sakto, lang yan, iskilahan. Enough to learn how to read, write, and do simple math. So si Abraham, sa ito gimana, wala yung mga tao, no? 1 year lang iniskilahan, mga maalam na dahil sila. Sa ato niya, pila naka-years pa ito, hindi magyapong kay Chindi, na wala magyapong pinanilagan kung kisa. No? Kung kisa man, ha? Sa ito pala, so si Abraham Lincoln, actually 1 year lang iniskilahan, maka-learn lang siya sa pagbasa, pagsulat, kag 1 plus 1, 2 plus 2. Simple math. And then he was sometimes called Abe Lincoln or honest Abe. Nga man, after he ran miles to give a customer the right amount of change, he gabantay sa Santiangge. Tapos, kung may sobra gani ang bayad sa customer, lagaron niya pila kamilya para ibalik lang ang sinsilyo. Sa ato niya, sila, ito yung wala yung sinsilyo, kaguni ako na niyo na. Pero si Abraham, si honest Abe, ginadalagan niya pa pila kamilya para ihatag lang ang sinsilyo. And then, the nickname Honest Abe came from a time when he started a business that failed. Nagnegosyo siya, galing na failure. Instead of running away like many people would have, he stayed and worked to pay his debt. So, nagpabilin siya. Instead nga malagyo siya, kato sa iba yung mga states dabi, so nagpabilin siya, kag nagpanikasog todo mabayran ang iya utang. So, ganun naging honest Abe ang tawag sa iya. He joined politics and lost many elections. Kaya pila sa mag-join sa politics, kaya pila masama failure. Mula sa nagdaog sa election. Work as a lawyer, naging lawyer siya. 1 year lang yun iskilahan, no? Pero tungkol sa self-learning. Shopkeeper and postmaster. In 1860, he won the presidency of the United States. Grabe sa mga sa Abraham. Halin sa imol, sa mangunguma lang, bantay Changi, nag-shopkeeper, naging lawyer, pagdara sa mga telegrama, postmaster, kag sangulihi naging president sa United States. Lincoln has been consistently ranked both by scholars and the public as one of the greatest U.S. presidents. Actually, siya man isa sa mga greatest presidents.
He is often considered the greatest president for his leadership during the American Civil War and this eloquence in speeches such as the Gettysburg Address. So, kung familiar ka mo sa Gettysburg Address, ang tanda ko sa high school pa ko, ang last part sina, so that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that the government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Kung nabataan niya sa high school, kung sila prop guro familiar niya sa, kasi siyempre ba siyang orator mo. Diba? So, Gettysburg Address. Isa sa mga sikat ng mga speeches ni Abraham Lincoln. Ang magani, halin si Abraham sa pigado. Pigado si tapos negro-negrohon pa siya. Tall, dark. Negro-negro sa, ano pa, ginasayaan niya sa monkey sa ito pagpadagan niya, president bala. Amo nga mo nang ano sa iya, ang iya mga insulto sa iya, kaysa iya nga kontra bala. Iya kontra sa ito, iya kontra, damo kwarta, palupok sang kanyon, tapos pag palupok sang kanyon, matipon ang tao, mga tagtag sa kwarta. Sana sa iya, nakatakat lang, wala sa lakyan, wala bike. Padagan sa president, pro siyang nagdaog. Tapos grabe nga pakalain sang media sa iya, sa ulihin ng daog siya. So, kagay man sa aton, every one of us has actually may hidden potential yung hatag si Lord sa aton. Napati ka muna, kada isa aton, gimutangan kita ni Lord sang hidden potential because He is our Creator. And then, kagina sa mga potential, kung mas gani, mabutang sa inchakto nga lugar, maplastar sa inchakto nga butang, then great things happen. Di ba, yung aton ingod na, sa Dulaw Island, ang sa aton panalukan, basi kung siyang naging next president sa Philippines. Diba? Si Duterte gani, di ba? Dungol man tong estudyante, sadto mo. Yung testimony mo ni President Duterte, ito mo nag-presidente. Di ba? Ang ingot na basi na suyaan na, tapos sa ulihi gali, basi kung mabaw ka sa iya, mamam kag sir sa, maboss ka na sa iya. Tapos gani si Lord, nagbutang sang hidden potential. Galing problema lang, hindi natin ma-discover ina sa nga potential ginatag ni Lord sa aton. Especially sa mga pamatanon dyan, mga young people, sa mga medyo may edad na, gahinga post na man guro ilang dalaga nun kay Lord. Tudloan na lang nila ang nagasunod sa ila. So sa mga pamatanon, so may lawig pa ang dalaga nun naton, kag may mga dagko pa nga butang nga gina-prepare si Lord para sa aton. Kapati ka mo na? Ako kapati ko na. Bisan daw di ko makita. Pero ginapatihan ko because I believe God has put in us the potential, kada isa sa aton. Kinanglan lang naton nga makita. Pag sa makabataan nato, sometimes kinasiling naton wala pulos ang aton bata, pero basi sa ulihi bala, siya pa na ang umwad sang Pilipinas. Okay lang, tapos wala sang sala sang maghandom sang taas, di ba? Sa story naman ng Jabez, sa aton nga storya dire, si Jabez ang Hebrew Yabez. So, ang meaning sang yung Jabez is sorrow, pain, or trouble. Meaning sang iyang ngalan, sorrow, pain, or trouble. Kaysa na bunag sa iyang nanay, wala ko balo, grabe, pasakit sang nanay niya, di pangalanan sa inisang bata ni magakos lang sang trouble. Jabez was titled to cause sorrow, pain, and trouble to his life and to the people as his name suggested. Kaya man sa in Judaism, the given name is much more than just a label, more than a label sa ilang name. Basta ganigin ngalanan ka, it represents yourself. Kung ano gin pangalan sa imo, amo kasi na. Pag amo sa usually, maabtan imo sa ulihi. Imo essence. The given name determines not only the person's character, but also his faith. Iya nga, wasdamlag bala, faith niya bala. And the name therefore takes on a highly charged symbolic value. Isa ka example sa Abraham. Ang Abraham, before di ba ang ngalan na Abraham is Abram, meaning a high father. Abraham pa lang sa to. Tapos after ginhambalan sa ni Lord sang promesa, ang promise pala ni Lord sa iya, nga magiging father ka sa many nation, gin-change iya ngalan to Abraham. So meanings na gani, father of a multitude. Or tatay sang madamo nga mga tao. Bisan sa to, wala pa sa bata, wala pa to nagwa sa Isaac. But they can change ang iyang ngalan. Bisan pa kay Isaac, di ba ay kay Jacob. Ngalan sang Jacob, meaning sang Jacob is a planter. Kay manog-into bala, ininto niya si Esau. Hindi ba bahay? Si Esau. Ito lagi ko yung birthright. Tapos isa lang ka sa bawlan to, isa ka, sang sinabawan, baylo ang birthright. So mga blessings, nga supposedly para sa magulang, nagkat to sa iya, tungkol sa planter siya. Pero sa uligin change ni Lord ang iyang ngalan into Israel, meaning the Prince of God.
prinsipe sang Dios. So mas gina-change si Lord na sa ang mga names. Kaysa kay Jabez naman na magaling. Sa 1 Chronicles 4:9, and Jabez also, Jabez, he is Othniel, honorable and skilled in the law beyond his brother, whose mother called his name Jabez because she had borne him in sorrow. Amo ni sang version, sang Kaldi version nga Biblia. Abala si Jabez, si Othniel man ni siya kuno. Kag sa 1 Chronicles 2:55, the families of the Rechabites, the son of Eliezer, the son of Moses, the disciples of Jabez, he was Othniel, the son of Kenaz. Ay si Jabez gali, si Othniel man gali. It seems gin-change ang iyang ngalan from Jabez into Othniel. So considering this version of the scriptures, it shows that Jabez was named to Othniel, which means Lion of God. The Lion of God. He was also the first person raised by God to deliver Israel from their enemies after Joshua died, and he became the first judge of Israel. Siya, sa napatay si Joshua, siya ang unang gingamit ni Lord nga maging hukom sang Israel. Gingamit siya para maluwas ang Israel sa ilang mga kaaway. Tama no? First nga identity niya, magakos ka lang sang kagam, sang trouble sa ibang nga tao sa kabuhi mo. Magakos ka lang sang kasakit. Tama ba? Sang nanay niya, wala ka muna. Ang ibong kabuhi mo na. Pasuli, nagpangamuhi sa kay Lord, gin-change si Lord iyang ngalan into Othniel, meaning Lion of God. Kagin gamit sa ni Lord sa pinakadako nga butang, pinakadako nga sa dako nga butang. Kadula. How to make a difference is that receiving a new identity in Christ. Kita nga mga Christian sa subong sa New Testament, si Kristo naghatag sa ato sang bag-o nga identity. Kapati ka mo nga may bag-o na ka mo nga identity, bay bag-o na ka mo nga ngalan kay Kristo. May bago na kamo nga kabuhi nga new life kay Jesus Christ. Nga sa aton old life wala na subong bago na. Memorize ang kalabanan 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Hindi kita mag-change sa aton life without being first changed sa aton nga identity. Sa to ano mga bata, mga anak sang yawa, sa nag-believe ka kay Jesus Christ, then you became a child of God. Sa tanan nga nagtuo sa iya, nagbaton sa iya, nagtuo sa iya ngalan gitagaan sa kinamatarong nga maging anak sang Dios. So, hindi na kita anak ni Satanas, anak na kita sang Dios. No? Mga Dios nun na kita kung nagatuo ka kay Jesus Christ. So, pamangkot, Dios nun nagidban bala kita? Mangispiyo ka, Dios nun nagidban itsura mo? Ang imo mga ginahambal, pang Dios nun nagidman? Ang imo nga ginapahuna Dios no nagidman. Ato nga ginapakita sa iban nga mga tawo Dios no nagidman bala. So without being changed sa aton nga identity, hindi ta malabot ang full potential nga gusto ni Lord maging maangkon naton. Ephesians 4:20-24, but you have not so learned Christ if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in the true righteousness and holiness. Ang bagani kay tungod gani Christians na kita, galing si Prikta nga mga tao, we have learned many things from the devil and from the world, di ba? Mga kabutigan sa yawa, damo kita sa may na-learn actually, halos ng bata kita. And then, the Lord Jesus Christ came to destroy the works of the devil sa kabuhi natin. So, kung nag-Christian ka na, damo-damo sa may nag-change sa life nimo. Nag-change yung perspective, nag-change yung mga mindset. Galing ang problema sa aton, kita ang Christians, although we were changed by the Lord, we were given a new identity, wala pa natin ma-accept nga new na kita gali sa kay Jesus Christ. Nga man, nagapabilin kita sa aton nga old nga nature. Sometimes, hindi natin mabayaan aton old nature, kaya nga man, damo kita sa kalipay nga makuha. Damo kita friends sa aton nga old life. So that's why hindi kita makaka-proceed sa new life nga ginaset ni Lord Jesus Christ para sa aton. Kasi tod Christian ka na, gintagaan ka ni Lord sa new identity, but we must accept that new identity and live according sa new life nga ginahatag ni Lord sa aton. It is a decision to live sa new life ni Jesus Christ. Mga ni Paul, ang old man, pangkuhaan na sa kasi daan nga mga tao. Daan nga mga kinaugali, ginapangkuhaan na sa naton, and then we change it. Ginasuksok na naton ang bago, kumbaga sa bayo, ginasuuban naton nga old, mahigko, kag mabaho nga bayo, and we change ang bago nga bayo
created in Christ Jesus, the righteousness and holiness. Sakto no? Ito dapat maintindihan gina sa mga Christians. Ginadesisyonan naton nga bayaan ang mga butang hindi makapalipay sa Dios. Wala kita nagapabilin dira. Although we are sa magiging change kita ni Lord. Galing man ang isang hindrance one of the hindrances why kita nga mga Christians hindi naton malapot balang gusto gid ni Lord nga pahimo sa aton hitungod hindi pa naton mabayaan ang mga old natures naton. Di ba? Ganyan man ano na batsagan niyo man no? Nga daw may kulang gid kaya man siyempre may kulang pa ang pag-surrender kay Lord. Nga daw hindi ta ma-enjoy aton nga pagiging Christian. Nga daw hindi ta ma-enjoy aton nga pagiging Kristohanon. Nga man daw mas malipag pa kita sa aton nga old life sadto. Like sang wife ni Lot. Nagbalikid pa siya, di ba? Kasi prin mas nami Sodom and Gomorrah damo sa enjoyment Damo sang kalipay dito. But then nagbalikid siya. May isa naluwas na naging pillar of salt siya. So damo sa mga Christians nagiging asin, nagakatunaw. Kaya nga man nagabalikid pa kung ano ang ara sa kalibutan, gina-offer sang kalibutan nga kalipay. Especially kalipay, no? Especially doon hindi ka ba na malipay, basta sa mo Christian life. Ito ka boring gabi sa simbahan, pastor mo. Ano ka po, dahil namin din sa ako yung grupo, yan kayo daw malipay ko, di mo. Di ba? Na-experiensyahan pa yan asa nato. Basta hindi kita maka-proceed sa ginaplano gid ni Lord, great things para sa aton. Kung mapagamit lang kita kay Lord daw, no? Kung kita din tanan, nagapagamit kay Lord, imagine. Imagine ano kadako mahimo ni Lord sa aton. Mga sa sining simbahan, kita sira na kami kisa sa mga ano man. Dako sang potential sining church, no? Hindi basta tuod, dako sang potential sa sining simbahan. Basta magiging available lang ang tanan kag magpagamit lang. Ma-acknowledge sila that they are new in Christ. Kag bayaan ang mga butang nga nagahinder sa aton. Dapat i-accept natin. Balik kita. Sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Oh, may prayer. Anong hinimo ni Jabez? Sang nabasagan niya doon ang mutong ginhatag sa iyang identity sang iya nanay, he cried out to the God of Israel. Kasi no? To the God of Israel. Kasi no? Sa Diyos sang Israel. Balay ng istorya, no? May isa ka tag-iya sang salakyan. Nagubay sa salakyan, abiriya sa salakyan niya. Yan sa bukad, kapila sa pandro, may pera sa kauras, mahulay na siya. Kapang kayo sa niya sa lakyan. Dugay na, hindi sa kabalo, kundi ang guba. Tapos may naglabay nga taong tigulang. Story niya, basa ko lang Tapos, ay, gano'n na, nabiriya. Oo, nabiriya ako sa lakyan. Tapos, gin-check, gamay, dari lang sang tigulang. Tapos, may adjust lang sa gamay nga, nga pagpaandar, nag-andar dayon. Kibot ang tayo. Paano mo nabalaan yung guba sina? Because I am Henry Ford. Yung salakyan Ford. Si Henry Ford ang nag-design sang Ford ng salakyan. Diba? Yes, I am Henry Ford. No? Ford ba? Ito si Ford. Si Henry Ford ba siya gina nag-design sa salakyan? Nga balaan niya dayon. Kaya tungkol siya balaan ng design sa iya salakyan. Sa life natin, sino nakabalo sa aton nga kabuhi? Si Lord, because we are created in the image of God. Siyang nagtugas sa aton. Sino ang una ginapalapitan natin kung may problema kita sa kabuhi? Sino tag-iya ang kabalo sa kabuhi natin? Pero ulit, may problema kita, hindi ka nagapadulong. Hindi ka kanto. Ang pinakasikat gid sa Pilipinas, nakalantuan kung during siyang problema, sa financial problem. Sino? Kamu na nakabalo. Pero number one, kay Lord kita because He knows everything sa aton. Amen? Okay. So we must go to the right person. Para maghimo kita sang big difference sa kalibutan, maangko nato ang ginapahimo ni Lord, we go to the right person. And who's that right person? God and His people, of course, ang mga katawhan niya. Psalm 139 verses 1 to 5, you have looked deep into my heart, tambal ni David, Lord, and you know all about me. You know when I am resting and when I am working. Balaan mo, Lord, kung ako nagapahuway, kung saan ako magtrabaho. And from heaven you discover my thoughts. Halin sa langit, balaan mo kung ano nga ako nga ginapanguna-una.
You notice everything I do and everywhere I go. Balaan mo kung diin, ano mga ginapanghimo na kon, kag diin ako magkadto. Before I even speak a word, you know what I will say. And with your powerful arm, you protect me from every side. Bisan pa, before kita maghambal, balaan ni Lord ako niwali guro, no? Siyempre, hambal gani sa word. You are the one who put me, sa verse 13 to 16, you are the one who put me together inside my mother's body. Ikaw ang nagbutang sa akon sa tiyan sang ako nanay. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Sa NIV, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Great is your work. Marvelous is your work. I know it full well. Nothing about me is hidden from you. Wala sang mga butang sa aton nga natago sa Dios. I was secretly woven together deep in the earth below, but with your own eyes you saw my body being formed even before I was born. You had written in your book everything I would do. Before pagaligin pagwagin bunag kita sang aton nga ginikanan balaan na surat na gali ni Lord ang aton nga pagahimuon sa ulihi. Nami no? Nami bilang may arang kung amo na gali di malagyo ka pa sa iya kay balaan na gali ang tanan-tanan. Bisan gani ang ginihimo nato mga tanan nga problema kung balaan ni Lord. So kung may mga problema kita, number one nga palapitan nato on our Creator. We go to the right person, which is God. That's the value of life. One day, a young boy asked his father, what is the value of his life? Ano ba lang bilis ang kabuhay ko? Instead of answering, the father got a stone, nag-asas ang bato, and told him to take it and go sell at the market. If anybody asked the price, raise 2 fingers and don't say anything. Mamangkot pila na, bayaw lang 2 ka kamot. Makot ang mula, bata mo. The boy then went to the market and the woman asked, how much is this stone? I want to put it in my garden. Mutak ko sa akong nga garden ay ning stone. Amas na bata, no? Of course. Wala sa balambal. The boy didn't say anything and raised up 2 fingers and the woman said, $2? Ay, 2 ka dolyar. I take it. 100 pesos. Sige, paong ko ah. Uy, shin, bato lang, shin. Tapos, the boy went home and told his father, napuliit sa balay ang ang bata karag siya tatay, a woman wants to buy this stone for $2. So, the father then said, son, I want you to go to take this stone to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just raise 2 fingers. Kadto ka sa museum. Then the boy went to a museum and a man wanted to buy the stone. The boy didn't say a word and raised 2 fingers. The man said, $200. I'll take it. Ay, $200. Pero sa gani, 10,000 pesos. Baklon ko ng bato mo. Ay, grabe pa. The boy was shocked and went home running. Father, the man wants to buy this stone for $200. The father said, the last place I want you to take this stone is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. If you ask the price, just put up 2 fingers. The son went to a precious stone store and showed it to the owner. Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for? The boy put 2 fingers and then said, I'll take it for $200,000. That is, pila? 10 million pesos sa ato. Sa bato lang ha. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. Father, there's a man who wants to buy this stone for $200. His father then said, son, do you know the value of your life now? Anong value sang kabuhi naton? Balaan niyo ko anong meaning sa story. Balaan niyo ko anong value sang life naton. Anong lesson sini? The value of a person can be based on how the people see him. Our right value is known from right people. Diba? Kung di kita ang mga tao, makato kita sa mga daw pawala man, di kita sang value naton, you will be considered as less valuable. Pero kung magkanto ka naman sa right person, you will be the most valuable. Kung magkanto ka sa Diyos, nga nakabalo sa value natin, you are the most valuable. Anong possession niya? One of the most valuable possession after kay Jesus Christ. Takto iba no? Pero magkanto ka lang magaling, iba yung mga tao, daw ginapawalaan ng ila kabuhi. Sa iba yung mga tao, naga-drugs, naga-bisyo, kaya nga man gina-waste ila life because they do not know the value of their life. Pero kung magpalapit ka kay Lord, you will be balaan kag maintindihan mo that you are valuable gali kay Lord. So, do not waste your life, mga nada. Iba naman mga, ngayon ako. Nagkagwapa sa iyan, no? Nag-umur siya man.
Kanugon sa iya, no? Di ba, manabata naton, kanugon sa iya, no? Gwapa pa naman, bo. Tani ko nag... Buhay ka namin sa tiyog ya, tani. Ba ko nang paggamit na ka, Lord, no? Lipay, Lord. Kaya namin sa kalibutan, sikat, sikat karon kay sana laos na, way nalimtan na. Mga gwapa ng artista, malaos na, wala na. Ibas na. Tigulang ka niya, tambo ka niya, mara ka na. Di ba? Te, yun nag-last ba lang ang ano? Unless guro kung sikat gid nga daw hindi wala gid nagbago. Pero sa mga Christians nga may dagko kagin panghimo si Lord, hindi malimtan sa iya legacy asa subo. Isa ka example da ang babae nga to, ang prostitute to bala. Nagbuka tong sang alabaster box to, tapos nag-anoint kay Jesus Christ. Di ba mo to no? Magani, Jesus Christ hindi malimtan ini sa anywhere the gospel is preached. Ang iyang story mabalaan. So kita mong legacy nahimo niya because ginagimo sa sang dalagong ang butang kay Jesus Christ. Actually simple pa lang gari to eh. But because it is done in Christ, for Christ, wala malimtan. So mga butang ginahimo aton kay Jesus Christ hindi malimtan. Bala yun na sa mga butang ginahimo aton kay Jesus Christ hindi malimtan. Galing mo na eh, kung damo ka sa may ginhimo nga maayo para kay Jesus Christ, tapos may ginhimo nga sala, isa kabilog, erase na nun. Ang sin, ka mga maayo nga butang tungkol sa isa kabilog nga ginhimo ni mo nga kalain. Bakit? Bakit ganun ang tao? Kaya mo nakamaturan sa kabuhi, dapat halungan natin halong kita. Pag kita naman, kung may himo sala ang tao, hindi pag dula ang maayo nga butang ginhimo sa imo. Nen? Sige. Balik kita kay sa story ni Jabez. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory." So, let your hand be with me. Ang last dira, God granted his request. Ano ginimo ni Jabez? Of course, ang last dira, asking God in prayer. Simple man, no? Mga kay Lord, para maghimo kita, may himo kita nga maayo nga butang, you can make a difference, we ask God in prayer. John chapter 15, verse 5, verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you." So, ara naman ang if, no? If, nga katapusan ning ask kay nga man dapat ma-change aton identity in Christ, tapos magpalapit kita kay sa aton nga Creator, and then before kita makapangayo sang butang nga maayo, nga ginapangayo naton, and everything that we ask, it will be given to us. Condition magyapon, magpabilin kita kay Lord. Kasi sa mga Christian, sa aton nga man, nabiduga problema kita, permino. Daman sa mga Christian, nag-problema sa life. Lord, nagkasimba mo ko sa Sunday, kag, kadong bilong mo, hindi mo nagyapon namin akong kabuhi. Sa Sunday, Lord, nagbaya ko sa kamot ko, nagibi na ko to sa Sunday. Sa Sunday lang blessing eh. Sa Lunes, naka-pray ka, nagpabilin ka kay Lord. Sorry lang, Lord eh. Gabay pa everyday, nagasimba kita sa Diyos. Pagbugtaw na ito ng pasalamat, nagapangamuyo because everyday is for the Lord. Kag tanan nga butang, actually, gusto ni Lord tayo maka-experience kita sa mga dagong ang butang. Kita lang problema, galing ko lang sa pagpalapit sa iya. Kita lang na sa, di ba? So, si Nicholas James or Nick Vujicic is an Australian-American Christian evangelist and motivational speaker. So, he was born without arms and legs. Wala sa sang kamot, kag-tiil. But that has not stopped him from leading a full life. Ang iyang kakulangan, ang utod niya ang kamot kag-tiil, wala naguntat sa iya, wala nagpugong sa iya, maka-experience siya sang dalagong ang butang magkabuhi. Nga maninsindihan niya, naging pinasalamaton siya. Subong kita na sa pamilya, gapay asawa, tapos 4 na bata, kapit na ang last. Ay, nakapangasawa sa no? Grabe gali. Pwede sa katiil ka mo, kita kumpito doon, di pa kita mga pangasawa man. Yamit na pangita. Ulat lang sa right time ni Lord. Di ba? Gawa asawa niya, mga bata. Matod na sa... Kag siya sa mga messages niya, I believe there's a reason why something happens. You do your best and trust in God and never give up. I grew up with this mindset and was thankful for what I had. So, wala siya nagreklamo, wala sa naakig sa mga butang nga wala sa iya, kundi nagpasalamat siya sa mga butang nga ara sa iya. So nag-speak na sa madamo thousands of people around the world.
No, grabe no paggamit ni Lord siya no nga man gintugyan niya life kay Lord. Naging evangelist siya kag motivational speaker. So kita gani man yung mga tao, damo man kita sa mga negative attributes, di ba? We have negative attributes, it can be our physical appearance. Di ba? Sometimes aton nga ano, the physical appearance naton, dulaw ay ka, putot ka, itom ka. May disability ikaw, do ma-discourage siya dahil, hindi na ko da, hindi kong paggamit kay Lord, kaya basi ikayan ko nila, no? So, wala ka mo kagulat, wag hinikayan gani. Hinikayan, may grabe nga pagbully siya, sang bata siya, nag-eskwela siya, pero nag-purso siya, wala siya nag-give up. So, be our intellectual incapacity, ay mango ka, do, tigado yung pangunong na, tigado yung ano. Pero basi malam ka sa business, negosyo ka, di mo na. Lack of education, sometimes wala in-eskwelahan, or sometimes our family low standard of living. Yung sa mga rason sa mga Filipino nga man do, hindi ano gid, ang kabuhi tungod mga imol, no? Kaya tungod imol, hindi eskwela. Kaya tungod gani imol, way nauntat na ng eskwela, matrabaho na lang todo. So sometimes naman nag-hinder sa mga tao nga man hindi malabot ang ginaaman ni Lord sa ila. May mga hindrances. Sometimes mga negative things around us, mga insulto sa ibang tao, sometimes makabati kita, mga sakit nga mga hamban nila, ma-discourage ikaw, kag ma-disappoint ikaw. Sometimes mga kakulangan, financial lack, kulang kita sa aton nga kinahanglan everyday. Sometimes yung mga paghinga po sa aton nga palibot, sometimes nagapalapit kita kay Lord. So man nagapugong sa aton, that's why hindi aton ma-experiencean ang maayo nga butang, ang dagkong abutang nga gusto ni Lord ipa-experience siya sa aton. Damo sa mga butang, bisan pa kapaalam, sometimes may mga discouragement ka, disappointment, kaon, ma-discourage ka na, hindi na kuda. Bisan namin ka pa magkanta sometimes, makabati kasi negative nga, hindi na ako magkanta. Damo sa mga discouragement totoo nga nag-aabot sa aton. Kag nasa magpapugong sa imo sino perde, ikaw malang sa gihapon. Ang gusto ni Lord ipahimo sa imo, hindi mo na mahimo. Gusto ni Lord nga great things nga himuon naton. Gusto niya himuon paagi sa life naton, hindi na naton mahimo. Because gani of those negative things in us and around us. So gabay pa hindi kita magpaperde Amen. Parapit kita kay Lord. Do not let those things, negative things in you and around you, hinder you from reaching for the good things God wants to bless you with. Diba? Hindi pagpunggi, hindi pang papugong, kung ano man ang ara sa imo, bisan na maging hambal sa ibang tao sa imo, hindi na sa magiging rason dapat nga mapunggan ang pagpakamaayo nga gusto ni Lord ihatag sa imo. Kay mga tao, yung hambal man sa negatibo nga butang, no? Ang mga tao nga may kasakit sa tagipusoon, hambal man sa sakit nga pulong. Kung ikaw naman daya, masakitan ka, discourage ka, wala ka naman, perde ikaw. So dapat ka naman Christians, no, hindi dapat magiging source or magiging dahilan, magiging stumbling block sa iba ng mga tao. Tungkol sa ginapahambal natin nga pulong, masakit, sakitan, na discourage. Dapat atong tagipusoon healthy so that our words nga nagawa sa atong bibig magiging healthy man. Takoy man ako nakiga, sakitan ka, ihambal ang pulong sakit. Damon mag-aabot sa imo nga mga negative nga thinking, base mo to, base ginasuyaan ko nila, base ko na muna, base ko hindi ko nila palangga, base mo na. Hindi naman ko sila Damon nag-aabot sa aton nga mind. If you allow those things nga magano sa aton, mag-control sa aton kag maghinder sa aton, kita ang pierde sa gihapon. Remember, si Lord nagbutang sa aton sang dagko nga butang. Labuton naton ang gina-prepare ni Lord para sa aton. Amen? Hindi magpapugong, Christians. Pagamit kita tanan kay Lord. Amen? Mapagamit kita tanan kay Lord. Hindi magpapugong kung ano man ang ginahimo sang kalibutan, bisan pa sa ibang nga tao sa imo. Wala ka kabalo, basi gamiton ka ni Lord sa dagkong ambutang, because sa imo, damo sa mga tao nga maluwas. Basi because sa pagpagamit nimo, ang, ano bala? Kanta to bang thank you? Thank you for giving to the Lord. Diba? I am alive because you give mo. As simple natin ang paghatag sang time, o money, time, effort, small service naton, wala ka balugali, naka-cost na to, nakahatag nito sang kabuhi sa iban nga mga tao. So gani, paggamit kita kay Lord. Amen. Hindi magpapugong, magpagamit kay Lord. Because we will be a blessing sa iban nga mga tao. Pray kita. Lord, subong salamat gid sa imong kaayo. Thank you for reminding us, Lord God, that you have great things in store for us. Lord, buligi kami, Lord God, we ask for your grace. We ask, Lord God, for your mercy. We ask for your protection, ginang Diyos. Padayon, ginang Lord. Nagapangabay kami, Father God, ngayon open tag sa mga tagipusoon, subong.
Lord, paintindihan kami, Father God, that we have a new identity in Christ. May bago kami, Lord God, nga identity, dira kay Jesus Christ. Kag kami ginang Dios, gusto mo, Lord God, na himuan, kag tagaan sa mga dalagong abutang, Lord God, so that we can enjoy our relationship with you. But then we are sometimes hindered, Lord, with the things, Lord God, sa kalibutan, sa mga hindi katapos sa palibot, bisan pa sa amon. And we are asking, Lord God, for your encouragement, Lord, today. I-renew ang commitment dira sa imo, Lord God. Help us feel secure dira sa imo, Lord. Help us, Lord God, that mabatsagan namon nga di mo kami pagpabayaan, di mo kami pagpatumbayaan. Kabuli kami nga may matutong dira sa imo. Bless us, God, today. Bless us, people of yours, God. You hear with me, Lord. You're here with me. Stay the same, Lord. You stay the same. Your love remains, God. Your love remains. Here in my heart, so close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You give your life, God. With your life, Jesus. with your endless love, Set me free, Lord. you set me free Show the way to God. and show the way. Now I am found so close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Lord, sa mga kaginang Diyos, padayan kami, Lord God, di ka palapit sa imo, ginang Lord, kaga. I pray, Father God, babatsag mo sa amon, ginang Diyos, that you will never let us go, Lord. Babatsag mo sa amon, ginang Diyos, that we are secure, Lord God, in you. Sa pag-ginang sa amon, ginang mo, subong, Lord God, we are your people, Father God, padayan ginang Diyos, Lord, ipinsinti mo sa amon, that you are pleased with this, Lord. Nalipay ka, ginang Diyos, kag malipay ka pa, Ginoo, sa pagpakamayo sa amon, Ginoo. You want to bless us, Lord. Nabligi kami, Father God, sa pag-submit nila sa imo, sa pagpalapit nila sa imo, Lord. Because you are the right person nga mo nga dapat palapitan, God. Help us, Lord God, to overcome the things that hinder us, Lord. The things that hinder ginisgahaw. Hinder us from coming, from reaching, Lord God, from attaining those things that you are preparing for us. Lord, sa mga katawan, kinigis nga rin diri subong nga lugar. Nga pangamayo ako nga padaan ka, Lord God, magbutang, kag Lord God, butang sila tagi pusoon gini ang desire pag ginang Diyos nga magpagamit dira sa imo, Ginoo. Even in simple things, God. Open our hearts, Lord. Open our minds, Father God. Pag yung mga katawan ginang Diyos magiging willing and available, Lord, sa pagpagamit dira sa imo. Nagay kami sang vision, Lord God, sa madalagong ang butang gusto mo pahimo sa amon. Nagay kami sang vision, Father God, nga mo magbutong sa amon, Lord God. Mag-motivate sa amon, yung magpadayon ginang Diyos sa mga butang ginapahimo mo sa amon. Even ginis nga mga budlay, even ginis may mga kaluyahon, na discouragement ginis nga mo sa amon, but then, because of the vision that you are giving us, Lord, magpadayon kami sa paglapot sa na Ginoo. Thank you, Gid. Gina-bless ko kada isa. In the name of Jesus, kapadayon ginis, ma-receive nila, Ginoo, Lord God. Ang imong kabubuton, Ginoo. Maintindihan nila yung imong kabubuton. And
was obedient sa inyo. Thank you, Gid. We give you all the praises and the glory. In Jesus' name I pray.